So ayun ba yan? Sisimula pa lang eh. Nag-choke agad. So ayun guys, magandang gabi sa inyo. Gusto ko lang gumawa ng vlog na wala, yung parang kwentuhan lang yung ganito. Parang tanga lang eh, no? Hindi ko lang paano ko sisimulan eh. Mayayain kasi ako guys pagka on the spot yung yung video. Medyo nabablanko yung utak natin. So gusto ko lang yung parang mga tanong-tanong nyo. Marami na kasing tanong na hindi ko nasasagot. So, ako nga pala si Dexter. Yan, pangalan muna. Sa Pinas, taga Bulacan ako. Plaridel. Sa Manila pala ako pinanganak. Yon. Si Mami Cherry naman, taga Calamba, Laguna siya. Simula 10 years old, nandito na siya sa Japan. So, 26 na siya ngayon. Nasa 16 years na siya dito sa Japan, no? Ako naman, napunta ako dito sa Japan 2015. Pagkakatanda ko, 17 pa lang ako noon, mag-18 yun. Tapos, unang trabaho ko dito, napunta ako sa trabaho ng nanay ko dati at saka ng lola ko. Ang trabaho ng nanay ko at saka lola ko dati, factory worker. Sa convenience store, sa may Family Mart, gawa ng mga bento or yung mga pagkain, mga ready to eat. Tapos yun, doon ako napunta ako sa mga gulayan, ayan. Nagigiling kami ng mga gulay doon. So pagpasok ko doon, nandun na kagad si Mami Cherry. Tapos hindi pa ako magaling mag-Japanese na kasi hindi naman ako nag-aral ng Japanese kahit sa Pilipinas eh. Bali nandun siya, halos siya lang yung kasama ko lagi na Pilipina doon. May Pilipina naman doon, dalawa sila nun. Pero si Mami Cherry yung parang naging translator ko. Kaya yun, parang doon nabuo ang lagim. Basta doon, yung parang doon kami nagka-developan nun sa dahil nga hindi ako marunong, hindi ko alam kung ano yung gagawin, hindi ko alam yung tawag sa gulay. At hindi ko alam kung ilang kilo, ganon. Kasi hindi nga ako marunong maghapon eh. Hindi ako marunong mag-Japanese, di rin ako nakakabasa. Tapos yun, tinuturo niya na lang sa akin kung ano yung gagawin, kung ilang kilo, kung paano yung tamang basa, ganon. Yun, tapos dito na kami nagkapamilya, kaya sa mga nagtatanong na nabablangko ko. Sa mga nagtatanong na paano ko sila nadala dito, yung pamilya ko. Hindi ko sila dinala dito. Dito na talaga kami nagkaanak. Dito na sa Japan. Yun. Pasensya na pala kayo guys kung medyo nabablangko rin ako sa pagsasalita ngayon kasi kakatapos ko lang din mag-edit. Tapos galing din ako ng trabaho. Ngayong araw din to guys, March 11 ngayon, di ba? March 11 ko din to binidyo. Ngayon din araw na to pagkatapos ko mag-edit. Wala, naisipan ko lang kasi bukas wala naman kaming pasok dahil bukas uulan, hindi kami makakapag waterproof. Sa mga nagtatanong, yun yung trabaho ko dito sa Japan, nagwa-waterproof. So bago lang ako sa trabaho na to guys, wala pa akong 1 taon. Kakapasok ko lang dito sa bago kong amo. Yung amo ko ngayon, Hapon, tapos ang asawa niya, Pilipina. Yun. Yung asawa niya yung nagpasok sa akin sa trabaho niya, sa construction. Tapos, sa trabaho naman namin, ako lang yung Pilipino. Tapos, puro Hapon yung kasama ko. Kaya pa konti-konti, kahit papano, nahahasa na rin ako sa sa pagja-Japanese, sa pagsasalita, no? Pero hanggang ngayon, hindi pa rin ako marunong magbasa, hindi rin ako marunong magsulat. Yun lang yung mahirap sa amin mga long-term residents na visa dito, no? Kasi nakapunta kami dito, nandito yung nanay ko nun. Siya yung kumuha sa akin. Ang long term kasi guys, kahit hindi mag-aral ng Japanese, wala rin kami agency sa Pilipinas. Hindi kami nag-agency, kaya sa mga nagtatanong din kung saang agency ba ako, wala po akong agency, hindi po ako trainee visa. Ang long term kasi guys, kahit hindi kayo nakapag-aral ng Nihongo, okay lang kasi nanay nyo ang kumuha sa akin dito. Kaya yun, pagdating ko dito, rekta trabaho agad kahit hindi nag-aral sa Pilipinas, kahit hindi na nag-aral dito, rekta trabaho na rin ako. Medyo hinihingal ako pagsasalita.
Medyo sinisipon pa rin kasi ako guys ngayon dahil malamig sa labas. Kahit dito sa sa kwarto medyo lang. Kaya nakasando ako pag naman nakadamit ka medyo mainit kasi kulob dito sa bahay namin. Sa labas lang talaga malamig. At sa mga nagtatanong naman pala guys kung Japanese daw si Mami Cherry, hindi po siya Japanese, Pilipina yung tatay. Pilipina yung tatay. Pilipina yung nanay niya, Pilipino rin yung tatay niya. Pero hindi ko rin alam kung nasaan yung tatay niya. Ang tunay na tatay niya kasi hindi ko naman nakita yung tatay niya. Tapos ako naman, Pilipina din yung nanay ko, Pilipino yung tatay ko. So sa mga hindi nga pala nakakaalam, bata pa lang po ako, hiwalay na yung nanay tsaka tatay ko. Kaya ako hindi ko rin naranasan na magkatatay, no. Kaya maliit pa lang, wala na akong tatay guys. Kaya yun, ganun na lang kaya kung pinapakita ko sa mga anak ko na kung ano yung feeling ng may tatay, di ba? Mahirap yung lumaki ka talaga guys na na walang tatay. Kasi ako naranasan ko yun eh. Kaya nga kahit papaano, kahit anong away yung mangyari sa amin ni Mami Cherry, talagang pinipilit namin ayusin kasi si Mami Cherry din kasi guys, bata pa lang, hiwalay na yung nanay tsaka tatay niya. So halos pareho kami ng pangyayari sa amin, no. Nung maliliit pa lang kami. Ganon din yung sa akin. Mga bata pa lang, wala na kaming tatay. Kaya, ayun. Pinaparamdam namin sa mga anak namin kung ano yung may feeling ng buo yung pamilya. 'Di ba masaya? So, yun lang. Sana na-share ko sa inyo para nalaman nyo din, no? Para, yun, totoong buhay na yun, guys. Ako, meron akong kapatid, guys, pala. 3 kami magkapatid. Ako yung bunso. Yung ate ko, nandito siya sa Japan. Trainee visa siya. Yung kuya ko naman, nasa Pilipinas. Nagte-trainee visa din siya ngayon. Hindi na siya makabigyan ng long term, pati yung ate ko dahil medyo nasa tamang edad na rin eh. Kaya kinailangan nila na trainee visa. So yung kuya ko ngayon, nag-aral siya ng 3 months, kaya lang hindi pa daw siya nase-select, kaya yun, waiting pa rin. Pero yung ate ko nandito pa siya. At 5 years na ata siya dito eh. Kasi una, 3 years lang ata siya. Tapos nag-extend siya ng 2 years. Tapos tatapusin niya lang ata yung 5 years na yun, uwi mo na siya ganun, pahinga. Yun guys. So yun guys, galing pala ako sa labas. Bumili ako ng beer kasi wala naman pasok bukas. Para mapasarap din yung kwentuhan natin. Sanay pala ako uminom mag-isa lang guys sa bahay, no? Kasi malalayo yung mga tropa natin eh. Hindi naman tayo pwedeng gumala-gala kasi may mga nag-iintay na rin sa bahay, di ba? Yung mga bata. Pero na lang kung dadayuhin nila ako dito. Kasi dati dinadayo ako ng mga tropa eh. Kaya lang, dahil mga nagkaroon na din sila ng anak, pamilya. Yun, may kanya-kanya na. Kanya-kanya ng focus ng buhay. Kasi ibang tropa natin dito, na dating malalapit lang sa bahay namin, nalipat na rin na ibang lugar. Gawa ng mga trabaho, may kanya-kanya kaming trabaho. So malayuan yung mga ibang trabaho nila. Kadalasan nga sa mga Pinoy dito, mas pinipili nila yung construction. Kasi mas malaki kita ng construction dito guys. Kaya nga ako mas pinili ko mag-construction kaysa food factory, no? Yung mga factory ng pagkain. Kasi lilate ng sahod yan eh. Kung wala kang pamilya, okay lang. Kayang-kaya ka pang buhay nun. Pero kung may pamilya ka na, kulang yun guys. Ang sinasahod kasi dito ng mga food factory, no? Ang normal mga nasa kulang 20 ganun, 18, 16 lapad. Ang cost of living namin dito sa bahay namin, sa tinitira namin ngayon, ang bahay kasi namin kulang 6 na lapad. Tubig, kuryente, ilaw namin nasa 5 lapad kasi malakas kami tubig eh. Tapos kuryente. Yung aircon, ginagawa namin heater yan kasi may heater yun eh. Tapos yung cellphone namin, yung mga bill. Ako nagbabayad ng bill ni Mami Cherry, ng bill ng cellphone ko. Ito yung ginagamit kong pang-vlog, hulugan lang to eh. Hindi pa to tapos, siguro mga 1 taon pa. Ang hulog na itong sa akin, isa't kalahating lapad, ganun. Mga nasa, magkano ba yun?
6,000 ba? Isa't kalahating lapad. Siguro mga ganun. Basta mga ganun guys. Kaya ayun guys, ang gastusin talaga namin dito siguro pumapalo ng 15 ang cost of living namin sa isang buwan. Ang sinasahod ko naman sa trabaho kapag dire-diretso yung pasok namin kapag hindi maulan. Sumasahod naman ako guys ng 25 lapad. Tapos sa cost of living namin, mga bayarin namin isang buwan, napupunta yung mga 15, ganun. Lahat na yung bahay, tubig, kuryente, ilaw, cellphone, wifi. So natitira sa akin mga 10. Yung 10 na yon, mamamalengke kami ng 2 lapad. Yan, mamalengke 2 lapad. Siguro mga 2 linggo na yon. Minsan naman 1 lapad lang. Tapos pag naubos, bili ulit. So palagay nyo ng 2 lapad, may matitirang 8. So tapos yung mga may pampers ng mga bata, ganun. Tapos panggastos ko pa araw-araw. So ang matitira na lang sa 25 lapad, mga 6. Yan, mga 6. Pag naubos ngayon yung pagkain, mamimili na ng mga may 1 lapad, ganun. Tapos yung matitira, syempre, konti. Nagtatabi, tapos kapag may pera, kain sa labas, ganun. Syempre, kailangan din naman nating bawiin yung bumawi sa pinagpaguran natin, no? Minsan lalabas-labas tayo, kakain. Minsan na bumibili lang ako ng isang sombrero ko, no? Para nakikita ko din yung pinagpaguran ko, parang reward ko na sa sarili ko, ganun. Kaya binabudget ko lang talaga. Tapos yung kinikita namin sa vlog, siguro kumikita rin kami sa vlog, medyo malaki na rin no? Siguro mga nasa 20k sa buwan, ganun, sa Pilipinas. Kaya nga lang guys, dito sa Japan namin yun na gagastos. So yung 20k sa Pinas, siguro mga nasa 4,000 lapad dito, ganun. 5. So yung isang lapad kasi guys dito sa Japan, para lang siyang 1,000 sa Pinas, di ba? Nasabi ko na yun para lang siyang 1,000 sa Pinas kapag ginastos. So yung 5 lapad na yun guys, hindi rin siya ganun kalaki. Kung dito nyo sa Pinas, kung dito nyo sa Japan gagastusin. Kaya yung kinikita namin sa vlog, hindi naman siya ganun kalaki. Pero nakakatulong naman kahit sa mga pagkain namin. So yun lang. Kahit papaano nakakatulong yung kinikita natin sa vlog. Nakakabili na ng pagkain, ganun. Or di kaya parang nasasagot na yung isang buwan na bahay namin. Yun. Kaya malaking tulong talaga kahit papaano. Kaya nga nagsisipag tayo mag-upload no? Para kahit papaano na malay natin kapag dumami, tumaas-taas ng konti. At lumaki-laki yung kita natin, no? Kasi kung di naman siya lalaki, sayang naman yung pagod tsaka puyat natin sa pag-edit, di ba? Pero hindi ko naman sa akin yung yung kita agad. Hindi ko naman na-expect na lumaki agad kasi nagsisimula pa lang tayo Yung iba nga hindi pa sila kumikita ng ganung kalaki, di ba? Kaya swerte pa din kami kasi kahit papaano may kinikita na, no? Sortihan lang din sa vlog guys Hindi naman kasi Hindi naman talaga agad lahat ng nagba-vlog kumikita agad, no? Yung iba nga daw kasi 2 taon na nagba-vlog, ganun. Parang gusto nila mag-vlog 2 taon na hindi pa rin sumasahod, no? Kasi sortihan lang din talaga pag magustuhan ka ng tao, papanoorin. Kapag hindi ka magustuhan, wala, sayang talaga effort. Kaya kailangan talaga gandahan mo ang pagbablog. Yun, gandahan mo pagbablog, sipagan mo. Kasi ako nung una nagsisimula, wala naman nanonood sa amin Siguro sa 3 months, ang views ko nun mga sa isang video 500, ganun, 1k. Kaya lang hindi ko naman nilubayan kahit walang nanonood, upload ako ng upload. So hanggang sa may nanood, hanggang sa nung dumami na siya, naging 1k, naging 5k, naging 10k. Doon, sumunod-sunod na. Kaya nakakatuwa din guys. Kasi unti-unti dumadami. Kaya salamat sa mga nanonood, sa mga palagi nag-aabang, yun. Salamat sa mga palaging present. Yan. Tapos ito guys, sa mga payo ko naman sa mga papunta pa lang ng Japan, no?
yung mga trainee na nag-aaral ng Nihongo. Galingan nyo mag-aral guys, kasi pagdating nyo dito sa Japan, ibang-iba yung Nihongo dito. At saka ibang-iba yung mga ugali ng mga Hapon. Iba't ibang klase ng Hapon yung makakasama nyo dito. Maraming Hapon na mga mga siraulo. Yan. Marami akong nakasamang ganyan. Marami nakilala. Kasi sa dami na rin ng pinasok kong trabaho dito guys eh. Una kong trabaho, factory worker. Pangalawa, factory worker ulit. 2 convenience store na yung ginagawa namin ng pagkain dito. Family Mart, tsaka 7-Eleven. Yan, nakapagtrabaho na ako dyan. Hindi sa mismong convenience store sa mismong gawaan talaga. Sa mismong company talaga. Tapos nagtrabaho na din ako sa mga parts ng sasakyan, mga ganun. Nagre-repack lang ng mga parts ng sasakyan, ganun. Kami, napunta ako sa mga tornilyo nagtitimbang. Tapos sa construction naman, napunta rin ako sa mga sandblasting, ganyan. Sa Migaki, yan, nag-grinder. Pumasok na rin ako sa base, yan, American base guys, yung mga panggera na barko. Yan, nakapagtrabaho na din ako doon, pintura. Yan, pintura kami doon sa loob. Tapos, mga mansion. Yung mga mansion dito, yung mga malalaking apartment, mga condo, ganun. Yan, mga bahay-bahay, nakapagpintura na din ako niyan. Tapos, iba't ibang lugar na din napuntahan ko dito sa Japan guys. Halos mas nalibot ko na nga yung Japan kaysa Pilipinas eh. Pinakamalayo na puntahan ko, Nagasaki. Tapos napunta na rin ako ng Hiroshima. Yan, Shizuoka. Basta marami na. Marami na ako napuntahan dito sa Japan. Basta puro trabaho lang. Dati yung trabaho namin kasi malayuan eh. Tapos doon kami nag-i-stay yan. 1 buwan, minsan 2 weeks, ganun. 2 buwan, pinakamatagal. Kaya yung mga papunta dito sa Japan, tas ang trabaho nyo mga construction, tibayan nyo loob nyo guys, kasi maraming mga siraulong Hapon dito. Maraming mga, lalo na pag hindi kayo makasagot ng Nihongo wakaranay kayo. Ijuwaruin kayo dito pagdating nyo. Talagang bubulihin kayo dito guys. Kaya sinasabi ko sa inyo, kung balak nyo mag-Japan, at kuwari nakapasa na kayo, papunta na kayo ng Japan, or nag-aaral pa lang kayo, galingan nyo. Kasi pag hindi kayo nakasagot ng tama ng Nihongo, bubulihin kayo dito, sabihin sa inyo, bakit hindi kayo makakapagsalita? Nag-aaral naman kayo. Nandun Nihongo na sinai, parang mga ganun. Ba't di ka nagsasalita? Masyado, Jibuno kuni janayo. Gaganunin kayo, wala naman kayo, wala kayo sa sarili nyong bansa, parang mga ganun. Chanto Nihongo, oboite yo, parang mga ganun. Parang tandaan nyo yung pag-Nihongo nyo, mga ganyan. Atama ni iritoite, parang mga ganun. Parang ilagay nyo sa ulo nyo, mga ganyan. Ganyan sila magsalita. Hayak yatte, mga ganun. Bilis-bilisan mo dyan, bilisan mong gawin yan, ganun. Ganun, tapos minsan pasigaw pa, hayak yatte. Ganun sila. Ganyan sila guys, kaya kailangan pagbutihan nyo yung pag-aaral. Kasi mabubuli kayo dito, kasi mga simple lang pakuha sa inyong bagay. Pag hindi nyo naintindihan, tapos pag napunta kayo sa amo na siraulo, patay. Pag mumurahin kayo, pag sisigaw-sigawan kayo. Kasi ako na-experience ko na yan eh. Pintura kami nung dati barko. Hindi sabay sa ibang barko. Tapos, baguhan lang ako nun sa trabaho. Tapos hindi ako marunong mag-Japanese. Hindi ako marunong. So, nagtatrabaho naman ako ng maayos. Nagpipintura ako na ng barko. Tapos parang, ewan ko, parang may mali ata. Or parang nabagalan na ata. Sinigaw-sigawan ako, pinagmumura ako. Alam nyo ginawa ko, salit na patulang ko. Umuwi ako last G's, tapos na ako. Umalis na ako. Di na ako bumalik. Kasi yung visa ako naman guys, kahit saan naman trabaho, pwede ako eh. Kaya hindi nila ako pwedeng buli-bulihin dito sa Japan kasi anytime pwede ako umalis. Anytime pwede ako lumipat ng trabaho. Kaya hanggat maaari, pinagtatanggol ko yung sarili ko dito. Kasi ayaw ko guys. Yung minamaliit ako, ayoko nang ganun. Yung parang binubuli-buli ka, ayoko nang ganun. Talagang sumasagot ako kapag ganun.
Ayun, ayaw ko kasi na minamaliit. Nagpunta ako dito para magtrabaho, hindi para sigaw-sigawan. Parang ganun. Kaya yun, simula nun, lumipat ako ng trabaho. Umalis ako dun dati sa barkuhan na yun. Hindi na ako bumalik. Tapos kinuha ko lang yung araw ng pinasok ko na sahod. Ganun. Kaya mapapayo ko sa inyo, hindi lahat ng hapon mabait. Hindi lahat ng lugar na mapupuntahan nyo maganda. Swertihan. Kaya ngayon napuntahan ko ngayong amo, mabait sila sa akin eh. Kumbaga, doon ko nakita sa kanila na kahit mag-isa akong Pilipino, doon ko nakita sa kanila na hindi nila ako tinuring na ibang lahi, no? Para tinuturing nila ang pamilya doon. Kaya yun, kasi ako yung tao na ano eh. Hindi ako nag-i-stay sa trabaho kapag hindi ako komportable. Kaya nung nakita ko sa kanila yung ugali na hinahanap ko sa mga hapon, na kunwari hindi ko alam yung trabaho, hindi ko alam kung paano yung diskarte, talagang tinuturo nila sa akin na tamang pamamaraan, no? Yung walang halong pasigaw, walang halong masasakit na salita. Kaya yun, nag-stayan na ako sa trabaho ko ngayon. Kasi nung una, part-time lang ako dyan eh. Nag-arubaito lang ako. Siguro mga 1 week, 2 weeks, ganyan, nag-part-time lang ako. Kumbaga, tinignan ko muna, tinesting ko. Tapos nung nakita kong okay sila, mababait. Yun, dumiretso na ako, nag-full-time na ako. Excuse. Kaya yun guys, payo ko lang sa inyo, pagpunta kayo ng Japan, habang nag-aaral kayo ngayon, galingan nyo para kapag binubuli kayo dito sa Japan, kaya nyo ipagtanggol yung sarili nyo, kaya nyo ipagtanggol. Kasi mahirap pag hindi mo gawa ka na ka. Mayari ka dito. Yun lang. Galingan mo sa pag-aaral. Kung papunta ka ng Japan, kung nagbabala ka. Tsaka tibayan yung loob nyo guys. Habaan nyo pasensya nyo. Kasi pag hindi nyo inabaan yung pasensya nyo, kayo dito. Makakatigok kayo ng mga hapon. Kasi ako kung hindi mabapasensya ko, baka matagal na ako nakapanakit ng hapon eh. Kaya lang syempre iniisip ko lang din yung trabaho. Pumunta ako dito para magtrabaho. Kaya minsan di ko na lang pinapansin. Pero yung sa trabaho naman ngayon guys, goods na goods naman. Wala naman ako nakakaaway. Tsaka masaya ako sa trabaho ngayon eh. Dahil yun nga, mababait sila. Kaya nag-stay ako kahit mag-isa lang akong Pilipino. So yun lang guys. Salamat sa mga nanood no. Sana nasagot ko yung mga ibang katanungan nyo. At ako ay magpapahinga na rin. Dahil kakatapos ko lang din mag-edit kanina. Tapos gumawa lang ako ng vlog na parang mga ganito, kwentuhan. So salamat sa mga nanood guys. Bye bye. Ngek.